What's up mga ka-One-Fish? Magandang araw sa inyong lahat. And siguro nagtataka kayo kung bakit ilang araw na hindi tayo nakakapag-upload mga ka-One-Fish. Kasi ito yung dahilan natin mga ka-One-Fish, na sira na yung ating SMAP Mini. Pero gumagana pa siya. Ang pinalitan lang natin dito yung kanyang mga screw. Ayan mga ka-One-Fish, ito. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, nilagyan ko na siya ng tiplon kasi ayaw niya nang mag-lock. Ito, pinalitan ko na siya ng malaki. Halos lahat ito sira yan. Yan. Kaya dun sa mga gumagamit ng ng SMAP Mini, huwag niyo silang subukan na baklasin dito ng baklasin, kasi kinakain ng screw yung butas, yung kanyang pinapasukan hanggang sa lumuwang ng lumuwang. Kaya hanggang sa okay naman siya. Okay pa yung kanyang pero hindi pa natin to nasusubukan ulit yung pagkaayos natin kung talagang okay na siya. Kung mapapansin nyo mga ka-One-Fish, tumagos na yung dito sa kabila, yung screw na nilagay ko, pinalitan ko ng malaki. Ayan. So sa mga may reel dyan na SMAP Mini, as advice lang, kasi ito ay subok ko na, kung hanggat maaari kapag lilinisan nyo siya, ito lang siguro yung bubuksan ninyo. Ito rin lumuluwang din ito, kaya nga kung makipapansin nyo, iba na rin yung screw nito, na may kalawang na. Yung original na screw nito, hindi siya tinatablan ng kalawang mga ka-One-Fish. So kung lilinisan nyo siya, ito lang itanggalin nyo, ito yung kanyang spool, dito nyo siya umpisa tanggalin hanggang sa matanggal nyo yung gasket dun sa loob, para doon nyo sa hugasan, buhusan nyo, tapos ibuhos nyo lang din. Huwag nyo na itong tanggalin mga ka-One-Fish, kasi magsisisi din kayo katulad ko. Sa ganda ng reel, wala akong masabi dito sa SMAP Mini. Maganda talaga yung SMAP Mini, palaban pati ito. Ngayon mga ka-One-Fish, kaya ako gumawa ng video ngayon para malaman nyo nga yung dahilan ba't tayo natigil mag-fishing, maggawa ng vlog natin. Kasi ito yung inaantay natin. Ito na siya. Ito yung bago nating reel mga ka-One-Fish. Ayan. So bubuksan natin ito para makita natin, malaman niyo kung ano yung in-order kong reel. And shoutout pala kay Tito Alas and Tito Anthony Yanes dyan sa Pangasinan. Siya yung tumulong sa akin para magka-order tayo nito. Ayan. So bibigyan natin ngayon ng review kung ano yung nasa loob nito ngayon mga ka-One-Fish, para malaman din ninyo. Itong reel na to mga ka-One-Fish, ayan, bubuksan lang natin. Hindi sila magkalayo ng presyo nitong SMAP Mini. Gustuhan ko lang ito kasi siguro sa pangalan, Ryobi din ito mga ka-One-Fish, pero hindi ko alam kung saan yung mas upgrade nito. Tingin ko ito mas mas upgraded kumpara sa SMAP Mini. Yan, nag-upgrade tayo mga ka-One-Fish. Yan, sana good siya. Yan, tanggal natin ng mga tape niya. Ito, bubuksan natin sa lalagyan. Wala kasi tayong cutter mga ka-One-Fish, kaya blade na lang ginagamit natin. Yan, nakikita ko na yung laman mga ka-One-Fish. Yun, ito na. So kung mapapansin nyo mga ka-One-Fish, ayan, yung pangalan niya ay Ultralight. Ayan o. Ayan. Ultralight New Rotary Flat Oscillation System 1 series. Ryobi yan mga ka-One-Fish ito. Tanggalin ko lang yung plastic mga ka-One-Fish. So yung iba kasi nating mga kaibigan dito ng mga angler, nag-aas sila ng review nito. Ayan. So ayan mga ka-One-Fish, Ryobi. Ayan, tatak. Hindi ko alam kung paano siya papakita sa inyo. Pero yan, Ryobi Ultralight
Yan. New Japan, made in Japan ito mga ka-1fish. Ayan. So nakalagay dito sa gilid, all screws and main shaft are made of high grade stainless steel and effective avoiding corrosive by sea. So malalaman natin to mga ka-1fish. And new design of spools margin makes line sliding smoothly, target fair and more accurate. And thread bail arm made by stainless steel keeps no gap and intensity. So ibig sabihin, kasi ako nadala na ako dito sa SMAP Mini natin magbaklas. So titingnan natin ngayon, pag-aaralan natin, may manual pa siya dito kung paano natin ito lilinisan kung sakali. Ito yung manual niya mga ka-1fish. Yan, katulad din siya ng meron din manual, SMAP Mini. Ayan, kung paano siya baklasin. So ito na nga, titingnan na natin. Ayan. So salamat sa mga courier at iningatan yung ating gamit. Ito na siya mga ka-1fish. So Ryobi. Uy, ang ganda din ng clicker niya mga ka-1fish. Mapapalingon din yung kasama natin nito. Nice. Yan. Tingnan natin. Subukan din natin to. Pareha sila ng clicker mga ka-1fish, pero mas matunog ito. Ayan. Ayan. So soft pa. Kasi nga bago. And meron akong napansin mga ka-1fish. Siguro nga talaga nag-upgrade tayo. Kasi ang bell arm po ng SMAP Mini mga ka-1fish, maliit ito. Ayan, kukompare po natin dito, malaki yung kanyang bell arm. Ito. Ayan. So ito, maliit lang pero goods. And susubukan natin tingnan sa loob mga ka-1fish yung kanyang muka. Kung sa paano ba ito naging matunog sa loob. Ay, pareha sila mga ka-1fish. Tansan din. Parang tansan din yung kanyang clicker. Ayan o, sa loob. Ayan, halos wala silang pinagkaiba ng SMAP mga ka-1fish. Ito lang, yung bell arm pa lang yung napapansin kong pinagkaiba nila. And pag tinanggal natin ito, meron siyang double meron pa siyang bakal dun sa loob. Ayan, natatakot ako mga ka-1fish tingnan siya sa loob. Kasi baka mamaya yun na naman magiging problema na para hindi mag-function ng maganda. So balik na natin mga ka-1fish. Bali, pag tayo unang beses nating malinisan ito, i-video din natin mga ka-1fish para makita nyo kung paano yung laman niya sa loob. Sa ngayon, hayaan mo natin sa ganito. Ayan ang kanyang spool. Ayan, medyo malalim siya. Malalim siya mga ka-1fish. Siguro papasok dito yung mga 230 meters din. Tingnan natin yung specs ng kanyang sa tali. Yung kanyang line capacity. 0.2 mm. Papasok yung 180 meters. Ayan, 0.205 mm. Yung kapal ng tali. Papasok dito yung And yung 0.235. And papasok dito yung 135 meters. Ayun, 0.285. Pareha sila ng SMAP Mini mga ka-1fish. Ng specs nitong SMAP Mini. Wala talaga silang pinagkaiba. Naswertihan na naman natin ito. Kasi yung ibang bumibili ng SMAP Mini mga ka-1fish, mas mababa yung kanilang specs pagdating sa spool. Ito, naswertihan din natin na ito yung pinadala sa atin kasi lamang ito ng 50 meters. Kung mapapansin nyo ito sa ibang spool mga ka-1fish. Kaya ito nga, baka kung sakali, baka maibigay natin ito, yung spool pag hindi na ito gumana. So ayan mga ka-1fish, kung mapapansin din natin yung pangalan dito sa harap, nakasulat dito na designed and engineered in Japan. So dito talaga ako naakit mga ka-1fish. Sealed ball bearings, compact, strong, tough concept. So, syempre, saan ka pa? Syempre, dito na tayo mga ka-1fish.
Oh, ang ganda. Ayos. So, malalaman nyo ito mga converse kasi ngayong week, i-field test na natin ito. Kakarga natin to ng 8 pounds. Yung sobra natin dito sa casking, kakarga natin dito. So, mga converse, hanggang dito na lang yung ating unboxing para sa ating bagong reel. Ayan. I-update ko kayo mga converse sa kanyang unang isda na may ahon sa lakad natin. So maraming salamat mga converse sa patuloy niyong suporta, and pasensya talaga kayo kung hindi tayo nakapag-upload ulit ng bagong video natin kasi nga nag-alangan na akong mga converse, nag-alangan na akong lumakad ulit kasi yung huling lakad ko nito mga converse, sinira ng isda ito. No, na-strikean tayo ng malaki. Ito, umangat talaga ito mga converse. Itong bill arm niya, itong body niya, umangat kasi nagsipagtanggalan ito, nag-loose itong mga screw niya. So, doon sa loob, yung kanyang bearing, kawawa yung bearing talaga. Hindi na siya kayang humila ng isda. Kahit na siguro grouper, hindi niya na kayang hilain mga converse. Nag-stuck na siya. So, mga converse, hanggang dito na lang, and shoutout sa lahat ng mga supporters natin, mga kaibigan natin, shoutout sa inyong lahat, and abangan nyo mga converse yung susunod nating video. Yun na po yung ating pag-field test ng ating ultralight 1000 series Ryobi ultralight. Dito na lang mga converse, paalam.